Ikaw, babaeng ito, hindi ba't ang galing mong magmura? Ichaloy mo. Matagal na kitang ayaw. Nung nag-o-och pa tayo sa isang kumpanya, dapat alam mo ang lugar mo. Sinong pinapakitaan mo ng mukha? Tangkian-kian, nawala ka na sa sarili mo. Anak siya ni Suzendong, ang presidente ng Su Corporation. Kung anak siya ng pinakamayaman. Ako naman ang ina ng pinakamayaman. Hahaha. Ang ganda ng mukha mong tilasoro. Noon, ang dami mong nakuha na lalaki. Siguro proud ka no, N? Kawawa ka naman, kailangan mo pang agawin ang lalaki. Samantalang ako, hindi interesado. Ngayon din, gugupitin ko ang bibig mo. Tingnan natin kung matapang ka pa. Ako. Tigil. Bitawan si Boss Su. Boss Su, wala ng oras. Pilot, lipad na agad. Naiintindihan. Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob. Ang asawa kong si Jiang Xiang, ang tunay na may-ari ng eroplanong ito. Siya ang tunay mong boss. Ayon sa mga regulasyon sa aviation, ang lahat ay dapat nakatuon sa emergency rescue. Ah, naiintindihan ko na. Kazapvat ka ni Zukingyaon. Kayong dalawa, matagal nang nagkakasundo, di ba? Tangkian kian. Alam mo ba kung sino ang nakahiga sa kama? Humangidyang. Ang ginagawa mo, tiyak na sasampalin ka niya ng malakas. Sino ang tinatakot mo? Wala akong pakialam kung sino siya, ano ang kinalaman ko. Siya ang tunay na ina ni Jiang Xiang. Nagsisinungaling ka. Ang asawa ko, ang presidente ng Su Group, ay magkakaroon ng ganoong mahirap na ina. Es atingin ka o. Mas malamang na ina mo yan. HMP. King Yuan. Ma, okay ka lang. Ma, okay ka lang. Ma, okay ka lang. Narinig ko ang lahat ng sinasabi ninyo. King Yuan. Hiwalayan mo si Xiang, hindi siya karapat-dapat sa iyo. Ma, tatawagan ko na si Xiang. Paanda rin ang eroplano, huwag kang mag-alala, okay lang. Hello, ang tinatawagan ninyo ay hindi makontak sa ngayon. Mangyaring subukan muli mamaya. Hello, ang tinatawagan ninyo ay hindi makontak sa ngayon. Mangyaring subukan muli mamaya. Boss Su, ang kalagayan ng pasyente ay lalong lumalala. Hanggang ngayon, nagpapanggap pa rin si Su Qingyaon. Payo ko sa iyo, magmakaawa ka sa akin ng maaga. Baka sakaling pag-isipan kong tulungan ka. Yuan. Tangkian-kian sa buong buhay ko. Hindi ako luluhod sa kahit kanino. Ngunit kung sasabihin ko sa iyo ngayon, na siya ang tunay na ina ni Jiang Xiang, matatakot ka bang sumugal? Anong hindi ko kaya? Mainte ka lang. Honey, O Bobby, malapit na ako sa eroplano. Kamusta na ang sitwasyon? masamang lalaki, hindi mo sinasagot ang tawag ko, pero sinasagot mo ang tawag ng masamang babae. Yung nanay ng kasamahan ko, mamatay na sa eroplano. Tapos sinasabi pa na nanay mo, tingnan mo kung maawa ka sa kanila, dalhin mo sila sa binhay. Nanay ka o? Mabuti ang nanay ko, mga walang malay. Palayasin mo siya sa eroplano. Huwag mong sayangin ang birthday party mo. Narinig mo na? Huwag kang magpanggap dito. Dali-daling ilabas ang matandang iyon. Kung maantala ang birthday party ko, magdudusa kayo. Dalawang masasamang tao, walang hiya. Ang eroplano ko, walang ibang may karapatang magdesisyon. Kapitan, pasok na tayo. Su King Yuan. Pinilit Montag ako nito. Kapitan. Kung hindi ko makuha, hindi rin ninyo makukuha. Tangkian-kian, nawawala ka na sa sarili mo. Ano? Ngayon natatakot na kayo. Hindi ba't sinasabi ninyo? Nakaisukinyuan ang eroplanong ito. Wawasakin ko ito, at makikita natin kung sino ang mas mawawalan. Tangkian-kian, sigurado ka, si Jiang Xiang ang sasagot sa lahat ng pinsala. Para sa inyong mga mahihirap, 200 milyon ay napakalaki. Pero para sa asawa ko, ito'y walang kwenta.
Tang Chantian, Noyon. Ipakita mo na kaya ni Jiang Ziang ang 200 milyon para bumili ng bagong eroplano. Kung kaya niya, luluhod ako at magmamano sa iyo. Yan ang sinabi mo. Asawa, narinig mo ba? Isang eroplano lang yan, hindi mahalaga kumpara sa iyo. Tatawag ako, kakausapin ko muna ang finance. 200 milyon. Su Qingyuan ay napakamahal sa akin. Hindi niya papansinin ang maliit na halagang ito. Narinig mo ba? Lumuhod ka. Masyado kang masaya, huli na. Hoy mahal, may problema sa pera ko. Pahiram muna ng 200 milyon, urgent. Salamat. Nakalaan ang pera ko, ikaw na bahala. Ang eroplano ko, naayos na ba? Papunta na ako sa airport. Ano? Mahal, gagamitin mo ang eroplano? Bakit hindi mo sinabi ng maaga? Teka muna, hindi pa naayos. Asawa, ang bilis. Ano? Hindi na pala mabibili? Kanselahin na ang birthday party mamayang gabi. Boss Su, ano ang gagawin natin ngayon? Wait, tawagan mo ang airport manager. Kumuha ng isa pang eroplano. Baba muna tayo. Masamang babae, sinira ang eroplano at tatakas. Hindi pwede. Tumigil ka. Bitawan mo ako. Sino ang sinasabi mo? Ikaw ang sumira ng eroplano. Wala ka bang hiya? Jiang Qingyuan. Sino ang walang buhay na nang babanta sa babae ko? Sandali, bibilhan kita en gebak. Oo, naku, ang sama Montag. Sino kaya ang walang hiya ang mga abala? Hey, Zeno ka? Sinong pumayag na pumasok ka? Esensya. Mali ang nakasukan. Sige kayo. Si. Boss Su, na-clear na ang runway. Kailan po ang utos para umalis? Ang Kian. Ang Jiang. Kung may mangyari sa kanya, pagsisisihan mo ito. Supinyaon, bukod sa pagsisinungaling. may iba ka abeng alam? Sige, maghintay tayo. Pag namatay siya dahil sa'yo. Tingnan natin kung papayag si Jiang Ziang. Yan, baka naman. Palisin na lang natin yung matanda. Paano kung totoo ang sinasabi niya? Wala namang silbi ang matanda dito. Paano kung totoo ang sinasabi ni Su Qingyuan? Pagating ni Boss Jiang, baka gibeng tayo niyan. Sige, Su Qingyuan. Kung magaling ka, tawagan Montag ang gazit siyang gayon. Kung aminin niya, papayagan ko kayong umalis. Ano yun? Esensya na, Boss Jiang. Gusto lang ko tanungin ng ospital. Kamusta na po ang ina ninyo? Ikaw ba ang doktor? Tungkol sa nanay ko, ako pa ang tatanungin mo? Ito. Dahil sa organ failure, dinala po ang inyong ina. An emergency sa Binhay. Hindi ngayon po alam. Ano ang sinasabi mo, Tak? Yung nanay ng kasamahan ko, mamatay na sa eroplano. Sabi pa niya, nanay mo raw. Gusto ni Yobea. Awa nyo, padalhin na lang sila sa binhay. Ayos lang ang nanay ko. Mga walang hiya. Palabasin mo na yan sa eroplano. Huwag nang patagin ang birthday party mo. Tiyak na pagkakataon lang yon. Walang mangyayari sa nanay ko. Hay naku, hindi man lang sinagot ang tawag. Ng sarili niyang ina, kayong dalawa, tama na ang drama. Ang azawa ka o. Hindi basta-basta sumasagot ng tawag. Jian, Talino Mo. Muntik na. Kaming maluko ng gas emana tu. Su Qingyuan.
Hanggang ngayon. Mahilig ka pa rin magpanggap. Yuan, ano NG gagawin natin? Tangkian-kian, sinabi ko na ang dapat sabihin. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Suking yaon, binigyan na kita ng pagkakataon. Pero ang asawa ko, ayaw pang sagutin ang tawag ninyo. Ano bang ipinagkakatiwala ko sa inyo? Boss Su, kung maulit pa ito. Wala na kaming katiyakan. Tama. Hindi na natin ito mapipigilan, labas tayo. Huwag kayong maglakas loob. Malapit na ang asawa ko. Pigilan ninyo sila. Bitawan mo. Ikaf. Hintayin ninyo pagdating ng asawa ko. Hindi ko kayo palalampasin. Katulad mo rin siya, mga duwag na puro pang-aapi lang ang alam. Nanay, kamusta ka na? Asawa, bakit ngayon ka lang dumating? Muntik na akong maloko na manggagamot na iyon. Sabi ko na nga ba, hindi mangyayari sa nanay ko iyon. Mahal, kamusta ka? Sino ang walang malay na naglakas loob? Tama, ako ang walang malay na iyon. Yuan ang tagapamahala ng paliparan. Nag-schedule siya ng isang eroplano para sa amin, handa nang lumipad. Wiwi, tulungan mo akong pigilan sila, may kipid doon. Kukunin ko ang ebidensya ng pagtataksil ni Jiang Ziang. At babayaran niya ang lahat. Huwag kang mag-alala. Tara, Asawa, iyon ang babaeng iyon. Siguraduhin mong. Bibigyan mo siya ng leksyon. Sekretary Gao, bakit ka nandito? Yun ga. Si Yuan. Hindi ba't napakapangahas mo, Boss Jiang? Bakit parang may tinatago ka? Asawa, magkakilala ba kayo? Siyempre magkakilala. Matagal na kaming magkaibigan, di ba Boss Jiang? Buwisit, kailan pa niya ito nakuha? Asawa, ito ang babaeng iyon. Ginamit ang kanyang ina para agawin ang eroplano. Ngayon nasira ito. Huwag mo siyang patawarin. Ano ang gusto mong gawin sa akin? Siyempre magmakaawa ka at humingi ng tawad. At bayaran mo ang lahat ng pinsala sa eroplanong ito. Sa tingin ko, isa lang itong malaking pagkakamali. Hindi naman kailangang gawing malaki ang isyong ito, mga kaibigan. Mas mabuti ang mapayapang usapan. Asawa, ano ba ang ibig mong sabihin? Jiang Ziang. Talagang may babae ka pala sa labas. Samantalang lubos ang tiwala ko sa iyo. Ito ang kabayaran mo sa akin. Boss Jiang, parang mali ang tono Montag. Parang may pagpapakitang gilas pa. Kaninong eroplano ba ito? Hindi mahalaga kung kanino ang eroplano. Ang mahalaga ay na-offend natin sila. Gayon lang. Honey, di iba sinabi mong tutulungan Montag ako magiganti? HMP. Sek, Gao, hindi ko sinasadya. Kalimutan na lang natin ang lahat ng nangyari. Gayon. Kukuha ako ng pinakamagaling na doktor para sa nanay mo. Ano sa tingin mo? Nanay K.O.? Akala Montag nanay K.O. yun? Sek, Gao, naiintindihan kong nagmamadali kang magligtas ng buhay. Kaya mo'y tinago kay Yuan ang eroplanong ito. Pero okay lang. Lahat naman tayo may sikreto. Basta't. Panatilihin lang natin ang mga ito. Jiang Ziang, bakit mo naman naisip na mapapabayaan kita? Sa maliit na tulong na ito. Paano naging paloloko yan? Sabihin ko sa'yo, ito pinsan ko. Birthday niya ngayon kaya. Ah, kaya pala uso ngayon na pinsan ang tawag sa asawa. Honey. Bulag KBA? Anong pinsan? Fiancé ako ni Tsiang. Pinsan naging fiance na? Talagang magaling si Boss Jiang. Sige. Aminado ako na may mali ako. Pero nagkamali lang ako tulad ng lahat ng lalaki. Ganito. Bibigyan kita ng 5 milyon, panatilihin mo ang sikreto ngayon. Pagkatapos, bigyan kita ng another 5 milyon. Sino bang may gusto ng pera mo? Sobrang bait SIO ni Yuan. Tapos may kabit ka pala. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Yuan at bawiin lahat? NG meron ka? Kapit. Anong kapit? Anong sinasabi nila? Parang. Sabit nga talaga si Tian Tian. Sino pala ang asawa ni Boss Jiang? Alam ba niya ang tungkol kay Boss Jiang at Kian Kian? Magsalita ka. Anong ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo. Hindi, wala po. Jiang Tsiang. Dapat sabihin Montag single ka? Niloloko Montag ako. Bala, ako lang. Siyempre niloloko ka niya. May asawa na yan. Ang asawa niya ay anak ni Su Zhendong, ang presidente ng Su Corporation. Kaya pala. Totoo ang lahat ng balitang ikinakalat ng mga media. Niloloko mo lang ako sa lahat ng panahon. Kian, pakinggan mo muna ang paliwanag ko.
Ang pakikipag-asawa ko sa kanya ay pakitang tao lang. Ikaw lang ang minahal ko mula simula hanggang katapusan. Hindi ba sapat ang tiwala ko sa iyo? Kian, bigyan mo ako ng pagkakataon. Kapag nakuha ko na ang yaman ng pamilya Su, agad akong maghihiwalay sa kanya. Sa oras na iyon, ikaw na ang tunay na MRS Jiang. Ang lahat ng sinabi ko sa iyo dati ay matutupad. Kaya ka o ito, alam Montag yan. Toto. Oo. Jiang. Grabe, nagbukas ka ng isip ko. Mas masahol ka pa sa hayop, hindi ka ba natatakot sa karma? Ang galing ng pakitang tao mo, Jiang Ziang. Ang ganda ng plano mo. Mukhang masyado kitang pinalaki ng maayos. Kaya akala mo madali mo akong makokontrol. Tawagin ang Legal at Finance Department. Gawin ang sinasabi ko. Kian, ito na ang pinakamahalagang sandali sa pag-agaw ko ng yaman. Kung talagang mahal mo ako, tulong Montag ako, okay? Pangako ko, pagkatapos nito, tutuparin ko ang pangako na pakakasalan kita ng marangal. Ziege. Ziang, naniniwala ako sa iyo. Secretary Gao. Tama na. Huwag kang magpanggap na malinis dito. Sabihin mo na lang kung magkano ang gusto mo. Tumigil ka. Hindi ka karapat-dapat na kausapin ako. Sekretary Gao, tanong ko lang sa iyo. Bakit ka lalaban sa pera, DIBA? Magkano lang ang sahod mo bilang assistant ng asawa ko? Ito, purong ginto. Basta panatilihin mong sarado ang bibig mo. Ito. ISA iyon na. Jiang, kung tama ang alala ka o. Ito ang unang regalo sa iyo ni Yuan sa iyong karawan. Kaya ginagamit mo ang kanyang pagmamahal para suhulan ako. At pagkatapos ay ipagkanulo ko siya. Ang pagmamahal na ito. Hindi naman ginto yan. Talaga? Isa kang tunay na basura. E ano naman? Tanungin mo ang buong mundo. Sino bang lalaki ang gustong laging nasa ilalim ng isang babae? Hindi ako mas mababa sa kanya. Kung mayroon akong malakas na background tulad ng pamilya Su, ay akong gawin ng 100 bises na mas mahusay kaysa sa kanya. Kaya naiinggit ka sa sarili mong asawa. Kaya pala pera lang ang iniisip mo. Bahala ka sa isip mo, pero payo ko sa iyo. Sumama ka sa akin, malapit nang magtagumpay ang plano ko. Dahil ayaw mo namang mawalan ng lahat sa huli, di ba? Jiang, balief ka talaga. Wala ka ng pag-asa. Malapit nang magtagumpay ang plano. Ano ang balak niya? Imbestigahan ninyo, tingnan kung may anumang kakaiba sa kumpanya. Bukod pa riyan, i-freeze ang lahat ng account sa ilalim ni Jiang Ziang. Lahat ay i-freeze. Hindi magtatagumpay ang inyong dalawang taksil. Babae, hindi ka pa ba titigil? Ako. Hoy, baby. Huwag kang magalit muna. Sekretarya Gao, mahilig ako sa mga taong may talento. Nakikita kong napakagaling mo sa trabaho. Kung hindi talaga kaya, sumama ka na lang sa akin. Iyak na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Oh. Sumunod sa iyo. Maghihintay ng kaparusahan? Ayaw ng mabuting pakiusap, gusto ng masama? Huwag mo akong sisihin. Ano ang balak, Montag? Mukhang masama ang panahon sa labas ngayon. Yung eroplano magdadala sa nanay mo para magpagamot, baka. Ma, delay ang pag-alis. Balief ka. Jiang. Yung pasyente sa eroplano ay nanay mo, ang tunay mong ina. May professional na medical team na nag-aalaga sa nanay ko. Kahit anumang mangyari, hindi mo kailangang mag-alala. Huwag kang maglaro ng mga bata-batang laro. Talagang hindi maintindihan. Hoy, Renzong. Wala lang, biglan lang. Gusto kong mag-invest ng advertising fee sa ating paliparan, pero may maliit lang akong hihilingin sa iyo. May oras ka pang magsisi. Ang kasalanan mo, ikaw ang magdudusa. Kaya hintayin na lang natin ang eroplano malapit ng umalis. Advertising fee. Ilan pa ba ang mga bagay na itinago mo sa akin? Walang kasalanan ang biyenan ko. Paanda rin ang eroplano ngayon din. Ay naku, ang bait mo naman.
Hindi mo na inintindi ang buhay ng sarili mong ina. Ziege. Tara, magpustahan tayo. Ang pustahan, kung makakalipat ang eroplano ito ngayon. Kaya ba talaga nitong lumipad? Oy. Ano? Na-reject ang application para sa sponsorship at fee. Nakaalis na ang eroplano? Paano nangyari yon? Sino sa grupo ang may kapangyarihang makialam sa akin? Baka, Zia? Tsiang, ano NG nangyari? Yang sponsorship ka OSA Airport Adis na reject. Parang, utos ng asawa ko. Tsiang, hula kao. Si Secretary Gao ang nag-ayos nito ng maaga. Kaya pala ang lakas ng loob niya. Tama ka. Kasi si Secretary Gao. Sa loob ng grupo, ang kapangyarihan niya, halos kapantay kao lang. Medyo maliit ang 1-0 milyon. Diretso na tayo. 0.1 bilyon at ito ay pera. Ang pinakamalaking katapatan ay maaari kong ibigay. Ito na lang ang meron ako. Nakbibiro KBA? Walang yuan-yuan, saan ka kukuha ng 100 milyon? Vice-presidente naman ako ng grupo. Bibenta ko lang ang ilang files, tapos gagawa ng peking reports. Ganitong halaga, kayang-kaya ko yan. Ang galing mo talaga, Ziang. Hindi mo ba alam kung gaano ako kagaling? Pagnanakaw ng pondo, pagbubunyag ng lihim. Jayang Ziang, ang galing mo talaga. Hoy 1-1-0. I-report ko ang vice-presidente ng Sugroup. Jayang Ziang. Secretary Gao. Wala na rin akong pasensya. Magdesisyon ka na. Kalimutan Montag na yan. Hindi ako makikisama sa katulad mo. Ziege. Ikaw ang may kagusto nito. Takpan ang bibig niya, huwag mo siyang pagsalitain. Oy, mahal. Nasaan ka? Mahal, ako. Nagmamaintain ako ng eroplano. Ganun ba? Ang sipag mo naman. Naku, pa sa'yo mahal, walang hirap-hirap. Anong gusto mong reward? Wag na Hevard. Kung pwede lang. Yung hinihingi kong pondo kanina. Tumalikod ka. Magkano ang gusto mo? Sabihin mo sa akin ng harapan. Oy, Su King Yuan. Ikaw pa ang may mukhang bumalik. Paano mo naipon ang pera para tubusin siya? Mag-ipon ng pera. CJ, magpresyo ka. Huwag mong sisihin ako kung lolokohin kita. 100 milyon. Kung hindi makakapag-ipon ang amang iyon mo, pagdating ng panahon, huwag mong sisihin ako kung hindi ko naisipin ang dating samahan. Narinig mo ba? Boss Jayang. Ang presyo na sinabi ng paborito mong ito, 100 milyon. Yuan, hindi ganyan ang nangyari. Su King Yuan. Sukinyuan, napakawalang hiya mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako titigilan sa asawa ko. Sasabihin ko sa iyo, kahit sino ang dumating ngayon, kailangan mong magbayad. Kung hindi, hintayin mong makulong. Su King Yuan. Supinyon, talagang babae ka. Kapag nakakita ng lalaki, gusto mong akitin. Siguro dahil matatanda na ang mga amang kinikilala niya. Hindi na siya masasatisfy. Ang aming boss Jiang, gwapo at mayaman. Tiyak na nainggit at nagagalit si Kian Kian. Kahit gaano ako kababa, hindi ako kasing baba ninyo. Nakikipagrelasyon sa isang may asawang lalaki. Talagang wala ng hiya. Sukinyuan, subukan mong ulitin. Ako. Ziang, hanggang ngayon, pinoprotektahan mo pa rin siya. Siya ay isang walang hiyang demonita. Ikaw pa ang may gana na tawagin siyang demonita. Jiang Tsiang. Bakit hindi mo sabihin kung sino ang demonita? Anong ipinagmamalaki mo? Ang maging alipin ng anak ng pinakamayaman, napakagaling ba? Ziege. Kung ayaw ni Ziang na gawing masama ang sitwasyon, tutulungan ko siya. Hulihin ninyo ang dalawang ito. Tumahimik kayo. Walang dapat gumalaw. Yuan, hindi talaga ganyan ang nangyari. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Sige, pakikinggan ko. Kailangan mong magpaliwanag ng maayos. Ang totoo nito. Si Gao Wei ang gumamit ng eroplano mo. At sakto, nakita ng pinsan ko. Alam ko ang bagay na ito, kaya ako pumunta dito. Gusto ko lang siyang payuhan ng mabuti.
Dahil sobrang close ninyong dalawa, di ba? Pero siya, Ano ang sinasabi mo? Siya pinsan mo. Huwag Kong. syempre siya ay akin. Malayong pinsan, kakadating lang mula sa probinsya. Mahal, araw-araw kang busi sa trabaho, napapagod ka. Hindi ko pa nasabi sa iyo, hindi pa kayo nagkakilala. Pero kanina parang narinig ko. May tumawag sa iyong asawa? Walang ganun, mali ang narinig mo. Ako ang may kasalanan. Wala akong ibang intensyon, mahal. Jiang Ziang, hanggang ngayon. Pinoprotektahan mo pa rin siya. Ako ang babaeng mahal mo. Pwede bang tumigil ka muna sa pagsasalita nang walang kwenta? Yuan. Parang may masamang balak si Jiang Ziang sa kumpanya. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya vice president ng kumpanya. Yuan, makinig ka muna sa akin. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Boss Jiang, mali pala ang tingin ko sa iyo. Kung patuloy kang magsasalita ng ganyan, babae. Sa lugar na ito, hindi ka pa pwedeng magsalita. Jiang Ziang. Ginaganito na niya ako. Hindi mo ba ako ipagtatanggol? Tanungin mo siya, tingnan natin kung may lakas ng loob siyang protektahan ka. Jiang Ziang, sabihin mo sa kanya. Sino ba talaga ako? Ikaw ang aking asawa. Ang anak ng pinakamayaman, Su King Yuan. Imposible. Imposible. Ikaw lang ang kabit na pinapatira ng sugar daddy mo. Ikaw pa ang may ganang tawaging kabit ang iba. Su King Yuan, Su Corporation. Kaya pala noong nasa kumpanya, marami siyang nakukuhang malalaking kontrata, may malakas palang koneksyon. Akala namin, may sugar daddy Zia. Pinagkalat na marami siyang sugar daddy. Anong tayo? Si Teng Qianqian ang gumawa na yan. Naiinggit lang siya. Tama. Lahat yang gawa ni Tang Qianqian. Siya rin ang nalandi kay Boss Jiang para maging kapit. Wala kaming kinalaman dun. Tumigil kang ga. Sukinyaon, matagal ko nang inimbestigahan ang tungkol sa'yo. Isa ka lang palang alaga ng iba. Ziang, huwag mong hayaang lokohin ka niya. Hoy, Tang Qianqian. Hindi mo ba talaga alam na ang lahat ng meron si Jiang Ziang ngayon ay dahil sa amin ni Yuan Yuan? Kung wala kami, malamang gutom na kayong dalawang hayop na yan. Jiang Ziang, ang bag ko ang ginamit mo. Para ibigay sa ibang babae bilang regalo sa kanyang kaarawan. Dapat ba kitang purihin sa pagiging matipid o dapat ba kitang ireklamo sa pagnanakaw? Hoy ako. Kahit pa anak ka ng pinakamayaman, Kahit pa sobrang yaman mo. hindi mo nga kayang ingatan ang sarili mong asawa. Ang cute-cute mo talaga. Tang Qianqian. Kaya nga ikaw ang dapat maging kabit. Ang kapal talaga ng mukha mo. Wait, wag mo nang patulan ang ganyang klaseng tao. Yan. Lahat ng ebidensya ng pinsala mo sa eroplano ko ay nandito. Gusto mong makulong o magbayad? Ikaw ang bahala. Ginawa ko lang yon dahil pinilit mo ako. May kasalanan ka rin. Bakit ako ang magbabayad? Talaga? Sige, sabihin mo yan sa abogado ko. Yung mga sira mong piyesa, walang kwenta yan. Huwag mo akong subukang lokohin, kung hindi, kakasuhan din kita. Yung mga bote ng alak kanina, bawat isa ay napakamahal. Pati yung mga nadumihan mong interior, ang maintenance cost pa lang, ay katumbas na ng isang luxury car. Maniniwala ka man o hindi, tatawag kami ng pinakamahusay na team. Paramag, appraise. Kung hindi mo kayang magbayad ng 100 milyon, wala na tayong pag-usapan. Wala akong ganoong kalaking pera. Ziang, hindi mo ako pababayaan, di ba? Ziang, magsalita ka naman. Alam mo naman na kasama ka rin nung sinira natin tong eroplano. Hindi mo ako pwedeng iwan. Oy. Yuan, hindi naman kailangang gawing malaki ang isyong ito. Ang pangit ng itsura natin. Asaka, ang yaman-yaman mo na, bakit mo pa pinapansin yan? Jiang Ziang, paano mo nasabi ang mga salitang iyan ng walang hiya? Pag-usapan natin to sa bahay, ang daming tao dito. Kung magdadabo ka dahil sa maliit na bagay, baka makunan ka ng media. Hindi magandang epekto. Jiang Ziang, huwag mo akong hawakan, nakakadiri. Tangkian-kian, binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi nakakapit. Yuan, kailangan mo ba talagang gawing ganito kagulo ang sitwasyon? Naku, ano nang nangyari? Nasasaktan ka? CJ, ikaw ba sa niya? Sige, ako na ang magbabayad para sa kanya. 1 bilyon lang naman yan, DIBA? Ano NG nangyari? Bakit na-freeze ang account ko? Jiang Ziang, parang may isang bagay kang nakalimutan. Anong bagay? Parang nakalimutan mo kung paano mo nakuha ang lahat ng ito.
Kung kaya kong ibigay sa iyo ang mga ito, kaya ko ring bawiin. Su Qingyuan, dahil lang sa maliit na bagay na ito. Ife, freeze mo ang account ka o? Maliit na bagay. Para sa iyo, ang pagtataksil sa akin ay maliit na bagay lang. Pwede bang huwag mong isipin ng sobrang seryoso ang mga bagay na ito? Malinaw na isang pagkakamali lang ito, at saka, mag-asawa tayo. Kung masira ang pangalan ko, may makukuha ka bang benepisyo? So, minamata montak ako? Yuan, hiking ang montak ako. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Pirmahan mo ito, layuan mo siya, at umalis ka sa pamilya Su. Ayokong makita ka ulit. Su Qingyuan, nawawala ka na ba sa sarili mo? Dahil lang sa maliit na bagay na ito, maghihiwalay tayo? Ikaw ang may kasalanan nito. Ipinagkanulo mo ako. At ang pamilya Su. Ang paghihiwalay lang sa iyo ay ang pinakamalaking konsesyon na magagawa ko para sa iyo. Hindi pwede. Hindi ako sang-ayon. Hindi mahalaga kung sang-ayon ka o hindi, ang batas ang magdedesisyon. Yuan, alam kong galit ka sa akin. Pwede bang pag-usapan natin ito sa bahay? Pwede mo akong saktan o murahin. Kahit anong gawin mo para gumaan ang loob mo. Pero hindi natin pwedeng gawing biro ang paghihiwalay. Jiang Ziang. Hanggang sa puntong ito na ang sitwasyon. Iniisip mo pa rin ba na ako ang nagloloko? Sige, Yuan, nakamali ako. Humihingi ako ng tawad. Pwede ba? Bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Kahit na dahil lang. Dahil lang sa nanay ko. Gusto ka ng nanay ko. Nakakaya mo bang tingnan siya? Dahil sa paghihiwalay natin, na mazaktan? Jiang Ziang. May mukha ka pang banggitin ang nanay mo? Alam mo ba? Kanina lang, ikaw ang muntik na pumatay sa kanya. Ano ang sinasabi montak? Paano ko papatayin ang sarili kong ina? Kanina, hindi ba't ikaw ang nagsabi? Na mas importante ang birthday niya kaysa sa buhay ng iyong ina? Hindi ba't ikaw ang nagdesisyon? Na mag-sponsor ng ad sa airport para hindi umalis ang eroplano? Ang ibig mong sabihin, yung matandang babae sa kabilang linya, ay ang nanay ko? Imposible. Kung nanay ko yun, bakit walang nag-inform sa akin? Jiang Xiang. Pakiusap, buksan mo ang iyong cellphone at tingnan mo kung ilang bises ka namin tinawagan. Dahil sa babaeng ito, alam mo ba kung gaano kahirap? Naisakay ang nanay mo sa eroplano. Alam mo ba kung ilang bises siyang iniligtas sa eroplano? Hindi ka o alam. Jiang Xiang. Ikaw talaga ang pinakamabuting anak. Hindi mo sinagot ang tawag ng nanay mo. Pero sa babaeng ito, todo ang atensyon mo. Imposible. Nagsisinungaling ka lang. Yung nasa kabilang linya ay siguradong nanay mo. Malinaw kong narinig sa telepono. Matigas pa rin ang ulo mo. Sa totoo lang, pareho lang kayo, naniniwala lang. Sa mga kasinungalingang makakabuti sa inyo. Tama na. Wala akong pakialam sa motibo mo. Huwag mong sirain ang relasyon namin ni Yuan. Yuan, huwag mo siyang pakinggan. Sinisiraan niya lang ang relasyon natin. Nanay, okay ka lang ba? Huwag mo akong tawaging nanay. King Yuan. Hiwalayan mo si Ziang, hindi siya karapat-dapat sa iyo. Ziang, King Yuan. Su Qingyuan, mas naniniwala ka pa sa isang estranghero kaysa sa akin. Ganun ba? Niloloko ka lang niya para sireng ang relasyon natin. Sige, Jiang Xiang. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging matigas ang ulo. Binabalaan kita kung gagamitin mo pa ang nanay ko sa kasinungalingan mo. Pagsisisihan mo ito. Yuan, tingin ka o. Tama na. Maniwala ka man o hindi, wala na akong pakialam. Sa mga gagawin mo ngayon, Jiang Ziang, ipinapaalam ko sa iyo ngayon. Tayo ay maghihiwalay at ang bagay na ito ay pumayag na rin ang iyong nanay. Paano posible? Mahal na mahal ka ang nanay ka o. Paano siya pumayag na tayo ay maghiwalay? Sa tingin mo, ang mga ginawa mo ay hindi pa sapat para siya ay mabigo. Sinabi mo sa nanay ko ang lahat ng ito? Yuan. Nagkamali ako. Pumunta ka sa nanay ko. Tulungan mo akong ipaliwanag sa kanya. Pwede ba? Matanda na ang nanay ko. Hindi niya kakayanin ang ganitong pangyayari. Jiang Ziang, wala kang karapatan na makipag-negosasyon sa akin. Yuan, nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Ipinapangako ka o. Ipinapangako kong susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Pero hindi tayo pwedeng maghiwalay. Kung ganito, kung hindi talaga kaya, pupunta tayo ngayon sa binhay. Hahapa ko sa nanay ko at magsusorry sa iyo. Pwede ba? Jiang Ziang, pwede bang huwag mo akong hawakan? Nakakadiri ka, pwede ba? Su Qingyuan,
Su Qingyuan. Sa wakas nasabi mo ang nasa isip mo, di ba? Ano? Tama na, huwag kang makunwari, matagal mo nang hinihintay ang araw na ito. Matagal ko nang hinihintay. Jiang Ziang, nawawala ka na sa sarili mo. Ano yung sinasabi mo? Isara mo ang bibig mo, kung makikialam ka pa, itatapon kita mula rito ngayon din. At ikaf Su Qingyuan. Ang araw na ito, matagal mo nang gusto makita, di ba? Ang gusto kong makita, Jiang Ziang. Talagang wala kang hiya. Wala akong hiya, pero ikaw ba naman? Aw-aw mong pinapakita ang sarili mo na parang isang dalisay na bulaklak. Hindi ka ba napapagod? Sa isip mo pala. Ganito ako. Kung anong tingin mo sa akin, hindi na mahalaga. Sa totoo lang, pareho lang tayong nagbibigayan. Pero ginawa mo itong napakahirap. At ginamit mo pa ang nanay ko para takutin ako. Nasabi ko na ang lahat, bahala ka na kung maniniwala ka. Sigish, dahil nasiya na ang lahat, maghiwalay na tayo. Bigyan mo ako ng kalahati ng ari-arian. Ah. Kaya pala, pera lang pala ang habol Montag, gago. Ang ari-arian ng mag-asawa ay dapat nahati sa dalawa. Ang ganda ng salita mo, pero pera pa rin ang habol mo. Kung ganun, wala na tayong pag-usapan. Kita na lang tayo sa korte. Su Qingyuan, makasawa tayo. Talagang gagawin mo ang lahat para sa pera? Ikaw ang may kasalanan nito. Ziga. Huwag mong sisihin ang sarili mo kapag wala na akong awa. Jiang Ziang, ano ang balik mo? Jiang Ziang, nawawala ka na sa sarili mo. Nawawala na ako sa sarili ko. May mas malala pa akong gagawin. Bobby, bantayan mo silang dalawa. Ito ang tunay kong asawa. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Oy. Tawagan mo yung mga Zina Boss Zhang, Boss Gao, Boss Lu. Yung mga matatandang gustong makisawsaw. Sabihin mo, pwede na silang kumilos. Sabihin mo, pwede na silang kumilos. Jiang Ziang, ano ba talaga ang balak mo? Malaman mo rin mamaya. Oy. Ano? Nagkaisa ang dose-dose ng shareholders para alisin ka sa pwesto. At ibinigay pa ang mga sikreto ng kumpanya sa kalaban. Binigyan ko kayo ng pagkakataon. Kayong mga tanga, hindi nyo sinamantala. Lalo na ikaf. Araw-araw kang nagpapanggap na close tayo. Pagdating ng araw na walang pambayad sa ospital ang nanay mo, sana ay lumuhod ka sa harap ko. Ong nene ka o? Hindi pa sigurado kung sino ang luluhod sa huli. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging matigas ang ulo. Jiang Ziang, kung ito lang ang kaya mo, mas mabuti pang huwag ka nang magpahiya. Hanggat buhay ako, ang Su-group ay hindi mo makukuha. Alam ka o. Kaya kailangan kong makuha. Ong shares mo. Jiang Ziang, nananaginip ka ba? Kahit nananaginip ako, kailangan mong tulungan akong gawing realidad ito. Bosu, kailangan mo ka ng tulong? Tawagin mo ang mga guard. Sinasadya nilang sirain ang eroplano ko. Hulihin sila. Gets ka o. Malapit na ang mga investigador. Kailangan kong makahanap ng paraan para makuha ng oras. Ayong dalawa, protektahan nyo si Bosu. Ziang, ako na ang bahala sa kanila. Pirmahan mo ito. Su Qingyuan. Hindi mo pa rin ako kilala, ang estilo ko. Magpanggap ka, ayusin mo to. Jiang Ziang, ano ba ang ibig mong sabihin? Paumanhin Bosu, may utos mula sa itaas. Kailangan kaming umalis agad. Paumanhin Bosu. Gagawin. Malamang naalis na rin ang piloto. Jiang Ziang, mali pala ang tingin ko sa'yo. May paraan siya, wala ba tayo? Hey! Jiang Ziang. Magkakarma ka sa ginagawa mo. Ulitin mo ang sinabi mo. Kukunin ko ang nanay mo mula sa Binjiang para magkasama kayong mag-ina. Jiang Ziang, ulitin ko. Siya ang nanay mo, ako ang personal na nagdala sa kanya. Sa paliparan. Tumahimik ka kung gagamitin mo pa ang nanay ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Jiang Ziang, hindi ko talaga maintindihan. Napakabait niya. Paano ka naging ganito? Ulitin Montag. Paano ka naging ganito? Ulitin Montag. Jiang Ziang, alam mo ang ugali ko. Kung ayaw ko, walang makakapilit sa akin. Jiang Ziang, ang ginawa mo ngayon. Pagsisisihan mo ito, pati ikaw. Kung kaya niyang ipagkanulo si Yuan Yuan ngayon, iwan ka rin niya balang araw. Ikaf. Mahal. Kapag nakuha ko na ang lahat ng kayamanan ng Su, maging pinakamayaman, ikaw ang magiging asawa ng pinakamayaman. At lahat ng gusto mo, magkakaroon ka. Ang akin ay iyo.
Siyang, naniniwala ako SIO. Gustong guluhin ang relasyon natin. Panaginip lang yan. Su Qingyaon. Tama ka, wala akong magagawa sa'yo. Pero Zia, meron. Maghanda ng 2 tao sa Binjiang Airport. Jiang Ziang, ano ba ang ibig mong sabihin? Su Qingyaon. Ang pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay ay ang pagiging sobrang sentimental. Kaya naniniwala ako na ayaw mong madamay sila. Mak-ina, DIBA? Jiang. Unang bises ko makakita ng gumagamit ng sariling nanay para manakot. Talagang mabuting anak ka. Walang hiya ka. Jiang Ziang, kung gagalawin mo siya, hindi kita patatawarin. EDI zuzubukan ka o talaga. Jiang Ziang, bitawan mo siya. Isang pagkakataon lang ito. Pirmahan mo ito, kung hindi, silang mag-ina. Ang masasaktan dahil sa'yo. Jiang Ziang, hindi ka ba natatakot na kapag lumabas ang katotohanan? Masisira ang pangalan mo. Sige, marami akong oras para sa'yo. Pero silang mag-ina. Baka wala na silang oras. Pipirma ako. Aray. Ang bilis mong pumirma, mukhang ikaw lang talaga ang daldal ng daldal. Yuan, huwag mong paniwalaan siya. Huwag mong pirma. Bitawan mo muna siya. Saka ako pipirma. Pirma muna bago bitawan. Su Qingyaon. Wala kang kaapatan para magtanong sa akin. Yuan, huwag mo akong intindihin. Huwag mong paniwalaan ang kasinungalingan niya. Lagi kang langasan. Kung hindi ka pirma, hindi ako magiging malambot sa kasunduan ng paglipat ng shares. Pipirma ako. Ang saya-saya pala dito. Bakit walang nagpaalam sa akin? Saan ka naman galing? Kung makakaabala ka, sa plano ng asawa ko, kasama ka sa ayusin ko. HMP. Ayusin Montag ako? Tingnan mo kung kaya niya. At kayong lahat, naglakas loob kayong apihin ang anak ni Suzendong. Talagang walang hiya kayo. Tatay, bakit ka nandito? Anak, malaking problema ito. Siyempre pupunta ako. Para tulungan ka. Tatay, sabi Montag pupunta ka. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Pa makapaghanda ako. Sino ba ang tinatawag mong tatay? Kung magsisigaw ka pa, ipaputol ko ang dila mo. Zuzup o Su. Mali ang pagkakaintindi mo sa pagitan ko at ni Yuan. Maliit lang na away, kayang ayusin naming dalawa. Maliit na away. Jiang Ziang. Subukan mong ulitin, sinabi ko na sa'yo noon pa. Napakalaking plano ng taong ito. Hindi mo kayang kontrolin. Pero hindi pa huli ang lahat. Ngayon, ako na ang maglilinis para sa'yo. Ano ang gagawin ninyo? Huwag kayong lalapit. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong kikilos. Ako na ngayon ang pinuno ng Su Corporation. Dapat ninyo akong sundin. Hahaha, tama na. Mahal. Tayo na ang tunay na bilyonaryo. Wala na tayong dapat katakutan. Hahaha. Asawa, ang galing mo. Tingnan natin kung hanggang kailan kayo magiging mayabang. Ang galing talaga ni Boss Jiang, sa tingin ko. Hindi magtatagal, papalitan na ang posisyon ng pinakamayaman. Siyempre, magaling ang paningin ni Qian, na nakilala si Boss Jiang. Napakagaling na lalaki. Boss Jiang, sana sa hinaharap. Makasama pa rin namin kayo, kahit konting kabuhayan lang. Ayos lang yan, basta susunod kayo sa akin. Garantisadong masarap ang buhay ninyo. Ang pinakamayaman, hindi kaapat-dapat kahit magsapatos sa akin. Hoy, ang bilis na nangyari. Ano ang sinabi mo? Ano ang nangyari sa nanay ko? Ulitin Montag. Yuan. Ang biyenan mo ay nasa eroplano. Hindi na naagapan, namatay na. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Jiang, naziyahan ka na ba? Ikaw ang pumatay sa nanay mo. Kalokohan. Tiyak na kayo ang pumatay kay tita. Ziang, kailangan mong lumaban. Meron ka na ngayong lahat, ang kaluluwa ni tita. Tumigil ka. Huwag mong sumpain ang nanay ko, Su Qingyuan. Ikaw na naman ba ang may kinalaman dito? Jiang Ziang, ang mga pangyayari ay umabot na sa puntong ito, hindi ka na makapagkaila. May saysay pa ba? Wala akong pakialam kung may saysay o wala. Tanong ko lang, ikaw ba? May ginawa ka na naman? Nasaan na ang nanay ko? Tingnan mo nga. Jiang, Talaga bang dahil ito? Talaga bang dahil sa akin namatay ang nanay ko? pakinggan Montag ako.
Layas. Huwag kayong masyadong magalak, sasabihin ko sa inyo. Ziang at Ong Su Group. Kapag siya ay nakabangon, wala sa inyo ang makakatakas. Ganoon ba, masyado kang nagagala? Tatay, ibig mong sabihin. Simulan na. Yuan-yuan, ang mga nawala mong shares ay bumalik na. At ang mga kumpanyang ng agaw ay tumigil na rin. Imposible ito. Tatay, alam mo palang mangyayari ito. Anak, paano kita hahayang maapi? Akala niya, sa pagkuha niya ng ilang walang kapangyarihan, ay magkakagulo kung hindi ka mapakali. Sa kulungan ka na lang mag-isip sa huling bahagi ng buhay mo. Matanda, huwag kang masyadong magalak. Ang kasunduan sa paglipat ng shares ay napirmahan na, Ziang. Ngayon ay siya na ang pinakamalaking shareholder ng Su Group. Kahit walang sumusuporta sa kanya. Ano ang magagawa niya, Tangkian-kian? Pakiusap, magkaroon ka naman ng kaalaman, ang mga ito sa iyong kamay. Na hindi notaryadong kontrata, ano ang pinagkaiba sa basura. At ang lahat ng ginawa ninyo ngayon ay na-record ng CCTV. Sa tingin mo ba ang batas ay panig sa iyo? Sa totoo lang, ang Su Group ay isang maliit na kumpanya lang. Paasanayin ang anak ko, ang tunay na Su. Ay nasa buong mundo, ang mga shares na ito ay walang halaga. Tapos na ang lahat, Ziang, magsalita ka naman. Ako ang may kasalanan. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Tatay. Alam ko ang pagkakami ko. Bigyan mo ako ng pagkakang. Siya ang dahilan ng lahat ng nangyari. Ngayon, pati ang pagkamatay ng nanay ko ay dahil sa kanya. Tatay, si Yuan-yuan ay nalinlang din niya. Siya ang tunay na may masamang balak sa pamilya Su. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti ng pamilya Su. Tunay ang nararamdaman ka o kay Yuan-yuan. Yuan-yuan. Tama. Ang lahat ng ginawa namin ay para tulungan si Su Qingyuan. Iligtas ang Su Group, hindi ninyo dapat gantihan. Ang kabutihan namin, mabuti ang intensyon namin. Boss Su, magkasama tayo sa trabaho. Huwag mong ipagdamot ang tulong. Kailangan kong humanga sa inyo. Paulit-ulit na paglabag sa limitasyon. Anong kasinungalingan ang hindi mo kayang gawin? Yuan-yuan. Tatay, nandito na ang lahat ng ebidensya. Pwede na nating ibigay sa pulisya. Kayong mga walang pakundangan. Hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo nyo. Dapat kayong itapon sa dagat para pakainin sa mga isda. Tatay, asawa, hindi nyo pwedeng gawin ito sa akin. Nauto lang ako sa kanya. Hindi ko kailanman naisip na saktan ang pamilya Su. Yuan-yuan, may pagmamahal din ako sa'yo. Yuan-yuan. Jiang Ziang, para sa sarili mo lang. Ipinagkanulo mo ako, tao ka pa ba? Tumahimik ka, hindi pa kita sinusukat. Kung hindi ka nakialam, paano namatay ang nanay ko? Paano ako nagkamali ng akala ni Yuan-yuan? Jiang, gago ka. Namatay ang nanay mo dahil sayo. Ang nangyari sayo ngayon ay bunga ng sarili mong gawa. Tumahimik ka, ang cute-cute mo. Nakita na rin ni Yuan-yuan na hindi ko talaga siya mahal. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Huling-huli na. VDBA? Jiang Ziang, dumating na ang karma mo. Saan galing ang sirena? Sino ang tumawag ng pulis? Bosu, lahat ng ito ay Gavani Tangkian at Jiang. Ong may utos. wala akong kinalaman dito. Boss Su, bisita lang kami. Sa party, walang intensyon laban sa inyo. Boss Su, magkasama tayo sa trabaho. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Mga oportunistang duwag, ngayon nyo lang na realize. Huli na. Ikaw ang nagpahuli sa akin, Jiang Ziang. Ikaw ang may masamang hangarin. Dapat alam mo na ang kahihinatnan mo. Hindi. Hindi ito mangyayari. Kung masira ang pangalan ko, apektado ang sugo. Negosyante kayo. Hindi nyo gagawin ito. Jiang Ziang, masyado kang nagmamalaki. Para sa pamilya Su, isa ka lang malansang insekto. Sa tingin mo ba may epekto ka sa pamilya Su? Yuan. Hindi ako naniniwalang wala ka ng nararamdaman para sa akin. 6 na taon kitang hinabol. Hindi mo ba sinabing magkakaanak tayo? Jiang Ziang, hindi na kailangang sabihin ang mga ganyang salita. Lahat ng ito ay iyong sariling kamay ang sumira. Wala na bang kahit isang pagkakataon para sa akin? Ikinalulungkot ko. Hindi. Lahat, ilagay ang inyong mga kamay sa ulo at sumama sa akin. Ang hukuman ay magpapahayag ng hatol. Lahat ay tumayo. Ang akusado, Jiang Xiang.
ay nasasangkot sa pagnanakaw ng pondo, pagbibenta at pagbubunyag ng mga lihim ng kumpanya, at pagpapahamak sa iba, na patunayang nagkasala. Sentensyahan ng 15 taong pagkabilanggo. Malisyosong paghahang sa pasyente na nagdulot ng pagkamatay nito. Dahil sa pagpalya ng tamang oras ng pagliligtas, itinuring na pagpatay ng tao, na patunayang nagkasala, sentensyahan ng 20 taong pagkabilanggo. Haha. Dapat kayong mamatay lahat. Mamatay kayo. Ha ha ha. Yuan. Nagkamali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Nanay. Ako ang pumatay sa iyo. Hayop palaga ako. Pinakabagong balita, ang presidente ng Sugru, ang anak ng pinakamayaman, ay nag-anunsyo ng pag-alis sa mundo ng negosyo. Plano niyang maglibot sa mundo. Zana. Mas maging masaya ka. Nanay. Tama ka. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. MSU, may isa ka pang pagkakataon na dalawin siya. Sigurado ka bang ayaw mo? Wala na akong sasabihin sa kanya. Sa natitirang buhay niya. Hayaan mo siyang magsisi sa loob ng bilangguan. Ganda. Handa ka na bang salubungin ang iyong bagong buhay?